Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang nilikha ang magbabahagi ngayon ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Kunching. Ako po ay 60 taong gulang at naninirahan sa Bulacan. Isa lamang ang naging anak namin ng aking yumaong asawa. Mahal na mahal ko si Titas. Kaya naman kahit na may asawa na siya, tumutulong pa rin ako sa kanyang pamilya. Ngunit ang masakit, pumanaw si Titas at ang kanyang kabiyak nung lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Mula noon, ako na ang bumuhay sa aking 3 apo. Pakinggan ninyo ang aking isasalaysay. Lola, bakit nagtinda pa rin kayo ng isda? Sabi niyo po masakit ang ulo niyo. Kanina pa yun na po. Uminom na ako ng gamot sa sakit ng ulo. At saka, wala tayong panggastos, Blessy. Kailangan nyo ng baon. May project pa nga sa school tong Kuya Junior mo. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa aming magkakapatid, nangihirapan po kayo. Ay, Junior, apo ko kayo. Kayo ang alaala sa akin ng aking anak. At mahal ko kayo. Kaya hindi ko kayo magagawang pabayaan. Hayaan niyo po. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, kayo naman po ang paglilingkuran namin. Totoo po yun, Lola Kunching. Hindi na po kayo mahihirapan. Salamat, Junior. Blessy. Masaya ako sa naririnig kong yan sa inyo. Naku, tama na nga yung usapan na yan. Baka magkaiyakan pa tayo ng gusto. Oh, Blessy, kunin mo itong natirang mga isda. Ito ang iuulam natin. At susunduin ko naman sa school si Neneng. Ngayon ang kuhaan ng card nila kailangan daw parents o guardian yung kukuha. Kaya ako nang pupunta. Bukas ka na lang sumundo sa kapatid mo. Ito pong bayad namin sa binili naming isda, Aling Kunching. Salamat, Fernando. Sipag na talaga, no? Kailangan. Dahil may 3 akong apo. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga yon. Hindi naman no sa dinidiscourage ko kayo. Pero, makakaya nyo pa kayang gawin yun? Matanda na kayo. Hindi ho madali ang magpalaki at magpaaral ng mga bata. Oo, alam ko yun. Pero may alam ho akong paraan para mabawasan ang problema nyo. Ang hirap nyo. Anong ibig mo tukuyin? Alam nyo naman na wala kaming anak ng asawa ko, di po ba? Oo. Napagkasunduan namin na umampon ng bata. Dahil magaan ang loob namin sa apo ninyong si Neneng, sanang gusto naming ampunin. Ano? Gusto niyong ampunin ang apo ko? Kung papayag ho kayo, gagaan ang pasa ninyo, Aling Kunching, kapag nasa amin na si Neneng. Bibigyan pa namin kayo ng konting halaga para may magamit kayong punan sa isang maliit na negosyo. Lola, please. Huwag po kayong pumayag. Huwag niyo po ipaampun si Neneng. Ayaw po namin magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Mga apo, naikwento ko lamang sa inyo yung sinabi ni Fernando, pero hindi naman ako papayag. Hindi ko kayang mapalayo kayo sa akin. Hindi bali nang mahirapan ako sa pagtatrabaho. Maitaguyod ko lang kayo. Magtatrabaho din po ako, Lola. Maglilinis po ako ng mga sasakyan para makatulong sa inyo. Anong nangyari sa iyo, Kuya Junior? Bakit putok ang labi mo? Sinuntok ako ni Bobot. Yung siga doon sa carwash ni Mang Nato. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang siya. Dahil sa akin nagpapalinis ng sasakyan yung mga mayayamang customer doon kanina.
lalo siyang nagalit nung binigyan ako ng malaking tip. Sobra talaga yung bobot na yun. Inggitero. Sabi nga ni Edong, lahat ng bago doon, binubuli ni Bobot. Pag nalaman niya ni Lola, tiyak, magagalit yun. Ay, talagang magagalit ako. Lola? Barangay natin yan. Alam niya, bobot na yon. Masyado siya. Porket payat ka, kinakaya-kaya ka. Pero Lola, kung ipapabarangay pa natin siya, baka lalo lang siya magalit sa akin. Apo, hindi ka dapat pumayag na nabubuli. Wala ka namang ginawang masama. Kaya ipagtatanggol ka ng lola mo. Oh, Blessy. Papasok ka na ba? Ay, kayo po pala, Alimbelia. Opo, Ang lola mo. naglako na po ng isda. Ano ba nangyari doon kay Junior? At saka sa lola mo? Salbahe naman po kasi talaga yung bobot na yun eh. Kaya tama lang po, naturuan siya ng leksyon. Ay, mahal na mahal talaga kayo ng lola mo. Mahal din po namin siya, Alimbelia. Mapalad kayo sa pagkakaroon ng isang lolang tulad niya. Kamusta na si Neneng, Blessy? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, kuya. Dapat kasi, kagabi pa sinabi mo na yan kay Lola. Hindi ko naman alam na nilalagnat siya eh. Kanina ko lang nalaman. Kasi kanina lang siya nagsabi sa akin. Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Oo, 2 beses na. Pero may lagnat pa rin siya eh. Bakit kaya? Tapos kuya, may napansin pa ako sa kanya. Ano yun? Ang dami niyang rashes. Ha? Naku, sana dumating na si Lola. Para madala na sa doktor ang kapatid natin. Para malaman natin kung anong sakit niya. Tao po. Tao po, Belia. Ay, sandali lang. Belia. Kunching, napasyal ka. Gabi na. Oo, kailangan ko ng pera. Pautangin mo naman ako. Ano? Saan mo gagamitin? Nasa ospital ang apo kong bunso. Ilang araw na palang nilalagnat, hindi sinabi sa akin. At saka ang dami niyang pantal. Ay, ano sabi ng doktor? Bakit daw ganun ang apo mo? Nadenggi nga si Neneng. Ha? Belia, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na panggasto sa ospital. Babayaran din kita. Kahit natubuan mo pa. O, pwede kitang matulungan. Yun nga lang, maliit lang ang maibibigay ko. Alam mo naman, mahirap din tong kaibigan mo. Ay, teka. May naisip ako. Ano yun? Hindi ba mahusay ka sumayaw? Ay, nung araw pa yun, ano. Tsaka, paano naman makakatulong yun sa problema ko? May palaro rito bukas dahil birthday ni Chairman. May pasayaw para sa ating mga seniors. O ngayon, Konching, malaking halaga ang gantimpala ng mapipiling lola na pinakamagaling sumayaw. Ah. May isang sakong bigas pang kasama yon at kahit matalo, may konsolasyon din. Ala, sige na, sumali ka! Ngayon naman, ang susunod nating kalahok ay si Aling Kunching. Palakpakan natin! Oh, magandang gabi, Aling Kunching. magandang gabi rin po, Chairman Manuel. Mahilig ka ba talagang sumayaw? Ay, ang totoo po, nung araw pa yun, matagal na akong hindi nagsasayaw. Naku, busy lang ako nitong aking kaibigang sumali dito. Bakit naman kayo sumali dito? Ay, magtatapat na po ako sa inyo, ano. Kailangan ko po ng pera. Nadenggi po ang aking apo at kasalukuyang nasa ospital. Kung ganun, ito pala ay sayaw para kay Apo. Oh, Ay, sige. Good luck, Aling Kunching. Palakpakan natin si Lola Kunching sa kanyang sayaw para kay Apo. Bakit kayo
Nagtataka na nga rin ako, Blessy. Sabi niya, gagawa lang siya ng paraan para magkapera. Nang may panggastos naman tayo dito sa ospital. Kawawa naman si Lola, kuya. Ang dami na niyang problema dahil sa atin. Blessing! Ay, Junior! Lola, mabuti naman po dumating na kayo. May ipinabibili pong doktor, Lola. Akin ang reseta. Mabibili ko na yan, mga apo. May pera na tayo. Nakahiram po kayo? Hindi. Nanalo ako sa contest para sa mga matatandang tulad ko. Ako ang napiling pinakamahusay sumayaw. Chairman, napasyal po kayo. Opo, Aling Kunching. Oh, kumusta na po ang apo ninyo? Ginagamot pa rin ho. Alam niyo ba, nag-viral ang post ko sa internet. Nang larawan niyo na umiiyak habang sumasayaw. Ho? Naantig ang marami sa kwento niyo na isinulat ko doon. Kaya maraming nagpadala ng tulong sa inyo. Totoo po. Ohoho. Kaya hindi niyo na problema ang pagpapagamot sa inyong apo. Pati pag-aaral nila. May sasagot na rin. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Lutas na ang aking problema. Chairman, maraming salamat din po. Luha ng kagalakan ang dumaloy sa aking mga pisngi ng mga oras na iyon. Nang dahil sa isang sayaw, nalutas ang aking suliranin at nalubos ang aking kaligayahan. Kapiling ang aking mga apo. Tunay ngang sa bawat suliranin ay may solusyon. Ako si Kunching. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Sa direksyon Salvador M. Riades. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang isa na namang nilikha na nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Onofre. Years old na ako at naninirahan dito sa Las Piñas. Mahigit na 20 taon na akong manggagamot at masasabi kong dahil sa profesyong ito, guminhawa ang buhay ko. Pakinggan niyo ang aking kasaysayan. Onofre. Oh, here is your favorite juice. Oh, thanks, Angelina. Ano nga uli yung sinabi mo sa akin kanina? Sabi ko, magtataas tayo ng singil sa klinik. Simula sa Makalawa. Mataas na singil natin ah. Tayo nga ang pinakamataas na singil dito sa lugar natin. Angelina, pandemic ngayon. At halos lahat ng mga kasama kong doktor nagtaas ng singil sa kanilang mga klinik. Kaya dapat lang na gayahin ko sila para hindi naman ako talo. Paano tayo malulugi? Una, hindi naman tayo umuupa ng lugar. Pangalawa, 2 tayo nagkiklinik. Ikatlo, dati nang mataas ang singil natin. Dahil nga yun ang gusto mo. Mababawasan ng mga pasyente natin dahil nga online consultation muna ang gagawin natin. At saka, ayos lang naman yun eh. Dahil sa loob ng 30 minutes, isang pasyente lang ang aasikasuhin natin. Kaya okay lang kahit magdagdag tayo ng singil. Kaya pala malungkot kayo, Mami. Naiisip ko lang kasi,
Yung bang mga hindi na magpapakonsulta dahil nga walang pera, at ang iba naman, hindi na makaya ang singil namin sa klinik. Naaawa ako sa kanila, Grace. Bakit po ba ganun si Daddy? Parang puro pera na lang ang importante sa kanya. Marami naman tayong property. Naisip ko rin yun, anak. At isa pa, pandemic ngayon. Maraming tao ang nawalan ng trabaho. Very untimely naman ang pagtataas niya ng consultation fee. I know. Ang totoo, ayoko rin ng kanyang desisyon. Pero kilala naman natin ang daddy mo. Pag sinabi niya, hindi na mababago yun. Oh, salamat naman at dinalaw mo ako, Monica. Tagal na nating hindi nakikita Nag-aalangan nga ako magpunta dito kanina kasi baka marami kayong pasyente online. Mabuti naman pala at hindi. Actually, nabawasan ng malaki ang bilang ng mga pasyente namin ngayong pandemic. Baka dahil takot ang mga tao na magpa-doktor. Ay, palagay ko, hindi yun eh. Kung hindi dahil sa pagtataas namin ng singil, baka hindi na makaya nung iba. Kaya, hindi na lang nagpapacheck up. O kaya baka lumipat sila sa ibang mas mababa ang singil kesa sa inyo. Well, maaaring tama ka. Oo nga pala, ano sadya mo? Nagtayo kasi ako ng grupo ko ng online clinic para makatulong sa mga kababayan natin na mahihirap. Uy, maganda yan Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Monica. Napakamatulungin mo pa rin. Gusto ko sana isama kayo ni Onofre sa grupo namin. Yun lang. Maliit lang ang kikitain nyo doon, ha? Dahil mura lang ang singil namin. Ba't sa akin, okay yan? Dahil gusto ko makatulong. Pero, si Onofre, hayaan mo. Babanggitin ko sa kanya yan. At pumayag ka naman. Mabuti ang layunin ng grupo ni Monica, Onofre, kaya walang dahilan para tumanggi ako. Pues, ako ayoko. Ano? Onofre, nakakahiya naman kay Monica. Kaibigan pa naman natin yung tao. O, hindi ko naman sinisira ang pakikipagkaibigan natin sa kanya. Ang ayoko lang ay yung sumama sa grupo nila. Bakit ba ayaw mo? Online din naman yun. Katulad ng ginagawa natin dito sa klinik. At saka, isang araw lang naman ang hinihingi sa atin. Hindi nga buong isang araw Dahil ilang oras lang. Kahit na. Ayoko masayang ang panahon at pagod ko dyan. Onofre, Hindi naman pala ako kikita ng gusto. Welcome home, Kuya Aljon! Ikaw talaga, Grace. Para akong galing sa abroad kung i-welcome mo ako hindi naman ako nag-abroad. Namiss ko lang ang gwapo kong kuya. Talaga lang siya nga pala. Nasaan nga pala si na Mami at Daddy? Sarado naman ang clinic natin ngayon Bakit wala sila rito? Si Mami kasama sina Tita Monica sa grupo nila. Nagbibigay sila ng tulong online. Yung online consultation ba sa mga mahihirap na nangangailangan ng medical assistance. Aba, okay yun At si Daddy naman, nasa clinic ng friend niyang doktor. Nagkiklinik din siya doon. Doon kasi kikita siya ng gusto. Hindi tulad sa grupo ni na Tita Monica. Yun. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin si Daddy? Ay, walang pagbabago, kuya. Nagtaas pa nga siya ng singil dito sa clinic natin natutuwa ako at gusto mong sumama sa grupo namin, anak. Jack na matutuwa si Monica pag sinabi ko ito. Aljon, narito ka para magbakasyon. Bakit ka sasama sa grupo ng mami mo? Hindi ka naman kikita doon. Tuwing weekend lang naman po yun, Daddy. Para makatulong din po ko sa mga kababayan natin ngayong pandemic. At saka hindi lang naman puro pera ang mahalaga. Sino nagsabi sa'yo? Lahat ngayon dito sa mundo, pinatatakbo ng salapi. At saka hindi biro ang hirap at gastos natin nung nag-aral tayo ng medisina. Kaya dapat lang na mabawi natin yun.
Pati na mga instrumentong ginagamit natin sa panggagamot. Matagal na nating nabawi yon, ano, pre? Kaya nga maginhawa na ang buhay Ay, natin ngayon. naku. Tigilan na natin itong usapang to. Bahala kayo kung gusto ninyo mag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang gawain. Pero ako, hindi ako magsasayang ng panahon dyan. Nadismaya talaga ako sa mga narinig ko kay Daddy. Hindi ko akalaing ganun na siya na-impluwensyahan ng pera. Noon ko paramdam yun, Kuya Aljon. Kaya nga hindi medisina ang kinuha kong course. Kumuha talaga ako ng gusto ko. Social work. Dahil ayoko maging tulad ni Daddy. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko siya idol. Mas hanga pa nga ako kay Mommy kaysa sa kanya. Ako naman, kaya nag-medicine dahil yun talaga ang pangarap ko. Gusto ko yun para maalagaan sila ni Mami. At upang makatulong na din sa mga may sakit na nangangailangan ng tulong. Pero sa inuugali ni Daddy, nahihiya ako. Ipinagmamalaki ko pa naman siya sa mga kaklase ko. Yun pala, ganun ang ugali niya. Nakakahiya. Hindi alam ni na Grace at Aljon na narinig kong kanilang pag-uusap. Bakit ganun? Bakit parang hindi ako ikinararangal ng mga anak ko? Masama ba talaga ang ginagawa ko? Hindi ba karapatan ko naman yun? At saka, para din sa kanila ang ginagawa kong pag-iimpok. Pero bakit pati si Angelina ayaw sa ginagawa ko? Ano ba ang mali ko? Oh, may tumatawag sa cellphone ko. Sino kaya ito? Oh, Dr. Pepito Gonzales. Masaya ako dahil bago ko man lang ipikit ang aking mga mata, ay nagkita ulit tayo, no, pre? Huwag ko kayong magsalita ng ganyan, Doc Pepito. Hindi pa kayo mamamatay. Wala naman akong pagsisisi kung kunin man ako ng Diyos. Dahil nagampanan ko na ang tungkulin ko dito sa mundo. Doktor, Ikaw, natulungan ko na pag-aral at isa kang mahusay na doktor ngayon. Ang totoo, proud na proud ako sa iyo dahil alam ko marami ka nang natulungan ngayon. Tulad ng pangarap mo, kaya ka nag-aral ng medisina noon. Doktor, Oh, huwag ka lumuha. Maganda ang wakas ko. Ang ibibilin ko lang sa iyo, huwag ka sanang magbabago sa iyong pagtulong. Gampanan mo ng mabuting papel mo dito sa mundo upang wala kang pagsisihan kapag pinagpahinga ka na niya. Ha? Ngayon, mangako ka iyo. opo, Dr. Pepito. Pangako po. Ano, pre? Bakit? Bakit ka umiiyak? Patay na si Angelina. Sino? Si Dr. Pepito Gonzales. Ang taong humango sa akin sa kahirapan at tumulong upang maging isa akong ganap na doktor. Parang hinintay lang niyang magkausap kami bago siya nalagutan ng hininga. Kaya pala malungkot ka. Alam mo bang pinaalala niya sa akin ang aking nakaraan kung bakit ko hinangad na maging manggagamot Bakit nga ba? para makatulong sa aking kapwa.
Dahil ang nanay ko, pumanaw nang hindi natitingnan ng doktor dahil sa aming kahirapan. At mula noon, pinangarap ko na maging manggagamot. Natupad naman yun, di ba? Narahuyo ako sa pagkakamal na maraming salapi. Nakalimutan ko ang aking nakaraan, ang aking pangako. Ang akala ni Dr. Pepito, nagawa ko yun. Pinapangako pa niya ako na huwag magbabago sa aking pagtulong sa kapwa. Ano, pre? Pwede mo pa naman magawa yun. Hindi pa huli ang lahat. Tama ka, Angelina. Mula ngayon, gugugulin ko na ang mga natitira ko pang panahon dito sa mundo sa pagtupad ng aking pangako at ng aking sinumpaang tungkulin. Mahirap kapag ang isang tao'y nalasing sa tagumpay. Marami ang nalilimutan. Salamat na lamang, may nagpagunita pa ng lahat sa akin. Sana'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Onofre. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, marinig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Sally. Isa akong ina sa 3 mga supling. Ngunit ang tawag na ina ay hindi nararapat sa akin. Sapagkat inabandon ako ang aking mga anak sa loob ng halos 3 dekada nang dahil sa kahirapan. Pero ngayon, gusto kong itama ang aking mga pagkakamali at punan ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking mga anak. Ito ang aking buhay. Sigurado ka ba sa gusto mo na bumalik uli sa mga buhay nila? Maraming taong kang nawala sa kanila. Sa palagay mo, tatanggapin ka uli nila? Gino, mga anak ko pa rin sila. Oo, hindi ako naging mabuting ina sa kanila. Inabandon ako sila. Pero pinagsisisihan ko na yun. 60 anyos na ako. Nararamdaman kong konting panahon na lang ang kaya kong ilagi sa mundo. Kaya hanggat nabubuhay ako, gusto kong itama ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa mga anak ko. Gino, ina pa rin ako. At umiiral pa rin ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Bilang asawa mo, susuportahan ko ang desisyon mo. Nandito na tayo. Ako nang kakatok, Sally. Tao po! Tao po! Pasensya na ho sa abala. Ito ba ang bahay ni na Jimena de los Santos? Opo. Dito nga po nakatira si Auntie Jimena. Sino po sila? Pakisabi, nandito si Sally. Sandali lang po. Tita Jimena? May mga bisita po kayo. Si Sally daw po.
Ano, Sally? Opo! Ate Jimena, Sally? Oh, Diyos ko! Sally, ikaw nga! Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin o nagparamdaman lang. Sa totoo lang, akala ko patay ka na. Ano ba nangyari sa'yo, ha? mahabang kwento, Ate Jimena. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, iniwan ko sa iyo mga anak ko. Pagkatapos, nakipagsapalaran ako sa siyudad ng maraming taon. Maraming trabaho kong pinasok. Pagiging tindera, waitress, sweeper, kasambahay, konduktora sa bus. Halos 10 taon din ako nakipagbuno sa buhay. Bago ko nakilala si Gino at napangasawa, nagkaroon kami ng 4 na anak. At lahat sila ngayon, may sari-sarili ng pamilya. Hindi mo man lang naisip na dalawin sina Theo, Basil at Iris. Ang totoo niyan, matagal ko lang gusto magpakita sa mga anak ko. Kaso nauunahan ako ng takot. Sigurado, galit silang 3 sa ginawa ko sa kanila. At yun ang mali ko, Ate Jimena. Kasi walang araw o gabi na hindi ako binabagabag ng aking konsensya. Ate, sorry. Nung umalis ka at iniwan mo sa akin ang mga anak mo, nagpakaina agad ako sa kanila. Pinunan ko lahat ng mga pagkukulang mo. Minahal, inaruga, pinakain, at pinag-aral ko sila ng mahabang panahon. Aawa ng Diyos, nagbunga din yung mga paghihirap ko. Si Theo, engineer na. Si Basil naman, isang certified public accountant. Si Iris naman nag-aaral ng paggawa ng mga alahas. Wala pa silang mga sariling pamilya pero masasabi ko, successful na sila sa buhay. Maraming salamat, Ate Jimena. Ay kaya lang, hindi ko alam kung magiging masaya ba sila kapag nalaman nilang ikaw ang kanilang ina. Ate, handa ko naman tanggapin anumang masasakit na salita ang bibitiwan nila sa akin. Theo, Basil, Iris. Siya ang aking kapatid, si Sally. At ang ina ninyong 3. Mga anak ko. Kayo po ang tunay naming ina? 2 taong gulang ka pa lang nung iniwang kita. Kaya hindi mo talaga ako mamumukhaan. Pero nagbalik ako sa inyo para itama ko ang lahat ng aking pagkakamali at mapunahan ang lahat ang pagkukulang ko sa inyo bilang isang ina. Mama, sanggol pa lang ako nang iniwan ninyo kami. Pero alam niyo po ba, matagal kong hinangad na isang araw, babalik ka sa amin. Ang tagal po namin kayong hinintay. Patawarin niyo ako, mga anak. Wala na po sa akin kung nagkamali man kayo noon. Ang mahalaga, nagbalik kayo. Ma, payakap po. Oo naman, anak. Salamat, Iris. Pinatawad mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Theo, Basil, patawarin niyo na ang inyong mama kung malaki man ang naging kasalanan niya sa inyo. Eyo, Basil. Ma! Anak ko. Patawarin mo ko kung iniwang kita ng matagal. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Masaya po kaming magkakapatid kasi nagbalik na po kayo. Pero ako hindi. Hindi ako masaya. Eyo, Akala nyo mapapatawad ko kayo sa ilang dekadang pag-abandona mo sa amin? Hindi. Kaya hindi mahalaga sa akin kung bumalik ka man o hindi. Theo! No, Ate Jimena.
Kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang babaeng yan bilang ina ko. Umalis na yung asawa nyo. Bakit hindi pa kayo sumama sa kanya? Anak, nag-usap at nagkasundo na kami ni Gino na bumalik muna sa bahay namin para asikasuhin yung mga apo namin. At nagpasya rin ako na dumito muna si Sally para magkaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Sana sumama na kayo sa asawa nyo. Kasi hindi namin kayo kailangan. Kuya Theo, respeto mo naman si Mama. Mama? Mamang tawag mo sa kanya? Bakit? Kailan ba siya tumayong ina sa'yo, Basil? Hindi man siya naging ina sa atin noon, still, kuya, siya pa rin ang nagluwal sa atin. Nabuhay tayo nang wala siya. Kaya makakaya rin natin ngayon na wala siya. Wala na ako ng gana kumain. Teo! Bumalik ka dito! Teo! Auntie, hayaan po muna natin si Kuya Theo. Sally, pasensya ka na sa inasal ng panganay mo. Ate Jimena, tanggap ko na yun eh. Naiintindihan ko naman siya. Engineer Theo, ito yung progress report natin sa Masagana Homes 2. Our project is well praised by our investors. Magandang balita yan. Anyway, ina-expect din nila na magiging successful itong Parker Building na ginagawa natin, ha? Kaya kailangan din nating pagtuunan ng pansin. Teka, ano yun? Ano yun? Ha? Engineer, gumuguho ang building! Hindi! Mababagsakan tayo ng mga batong pagas! Ate Jimena, kumusta na si Teo? Sally, Ano lagay niya? Ligtas sa bang anak ko? ligtas na si Teo. Pero ang sabi sa akin ng doktor, napuruhan ng mga paa niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na makakalakad pa ang iyong anak. Teo, nandito na tayo sa bahay. Magluluto muna ako ng pananghalian natin, ha? Maiwan ko muna kayong dalawa ni Teo, Sally. Siya nga pala. Nagpalit na kayo ng kwarto ni Basil. Dito ko na ngayon sa dati niyang kwarto sa ibaba. Para hindi mo na kailangang umakyat pa ng hagdan. Halika. Ihahatid kita sa bago mong kwarto. Hindi na, huwag na. Hindi na kailangan. Kaya kong pagulungin ang wheelchair ko na mag-isa. Teo, anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong mabuhay nang hindi humihingi ng tulong sa'yo o kahit kanino. Diyos ko. Kailan kaya ako mapapatawad ang anak ko? Hindi ko matanggap na nangyari sa akin ito. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa Diyos para ibigay niya sa akin ito? Itong napakalaking pagsubok. Teo, binigay sa'yo ang ganyang klaseng pagsubok. Hindi ibig sabihin susuko ka na lang sa buhay. Kailangan tanggapin mo nangyari. Magsimula ka ulit. Bumangon ka. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Ang importante, buhay ka. Hanggat may hininga, may pag-asa. Ate Jimena. Ay, maiwan ko muna kayo ng mama mo. May aasikasuhin lang ako doon sa kusina. Anak, Ano kailangan niyo? nandito ako para dabayan at tulungan ka. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi ko kayo kailangan. Teo, ako ang iyong ina. At kung may problema ang isang anak,
Ang kanyang ina ang tanging masasandalan niya. Anong sabi niyo, ina? Alam niyo bang ibig sabihin yan? Hindi, Sally. Hindi mo alam kung paano maging isang ina. Dahil ang isang tunay na ina, mamahalin at aarugain niyang kanyang mga anak kahit gaano pa yun kahirap. Walang ina ang matitiis na abandonahin ang kanyang mga anak sa loob ng mahabang panahon. Nasabi ko na sa'yo dati na kaya ko nagawa yon dahil sa kahirapan. Hindi ko kayo kayang buhayin tatlo. Hindi ko maaatim na mapariwara kayo ng dahil sa akin. Kalokohan yan. Kalokohan! Kung talagang dahil sa kahirapan, kaya mo kami iniwan. Bakit nung mag-asawa ka kay Gino, nagkaroon ka ng mga anak sa kanya? Hindi sumagi sa'yo na abandonahin sila dahil sa kahirapan. At saka may kaya naman si Gino. Tingin namin, inahon ka niya sa kahirapan. Bakit hindi malang sumagi sa isipan mo na balikan kaming tatlo? Kasi hindi mo kami talagang mahal. Hindi kami mahalaga sa'yo. Yung mga anak mo lang kay Ginong itinuring mong mga anak. Tayo, anak. Kaya sa susunod, huwag niyong ipangalandakan sa amin na kayong ina namin. Kasi ang totoo, wala kaming ina. Wala! Wala! Auntie Jimena, nasan po si Mama? Bumalik na ang mama niyo kay Gino. Pero huwag kayo mag-alala. Nangako naman siya, dadalawin pa rin niya kayo. Theo, Basil, Iris, may aaminin ako sa inyo. Ano po yun, Auntie? Nung nagpakasal ang mama ninyo kay Gino, nagbalak siya na kunin na kayong tatlo sa akin. Pero sa kaloob-looban ng puso at isipan ko, hindi ako pumayag. Ayokong mawala kayo sa akin kasi tinuring ko na kayong mga anak. Kaya ang ginawa ko, lumipat tayo ng bahay nang hindi niya alam. Oo. Sa mahabang panahon, tinago ko kayo kay Sally. Kailan ko lang sinabi sa kanya yung present address natin, kaya nakapunta siya sa atin. Kasama si Gino. Kaya, Theo, hindi kasalanan ng mama mo kung bakit hindi niya kayo nabalikan. Ibig mo sabihin, Auntie Jimena, Hindi alam ni Sally. Ang totoo, pinagkait ko kayo sa kanya. Patawarin niyo akong tatlo kung naging makasarili ako. Nagawa ko lang yun kasi mahal na mahal ko kayo. Auntie, Kaya pakiusap. Patawarin mo na ang mama mo. Tanggapin mo na siya. Theo, mahal ka niya. Mahal na mahal. Oji. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo. Pero tama naging desisyon mong bigyan mo muna ng espasyo ang panganay mo. Sally, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang ina. Darating ang araw, matatanggap ka din niya. Sandali, may kumakatok sa labas. Baka ang mga anak nating sina Daisy Trina yan. Bubuksan ko lang ang pinto. Oh. Sally, may mga bisita ka.
Mama. Basil, Iris, mga anak ko, buti na pasyal kayo. May dala po kami mga pasalubong para sa inyo, Ma. Sana po, magustuhan ninyo. May kasama pa po kami, Ma. Ma? Anak, Ma? bakit ka umiiyak, anak? Patawarin po ninyo ako. Kung nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa inyo noon. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo agad natanggap bilang aming ina. Hindi ko po dapat ginawa yun sa inyo. Pinagsisisihan ko po yun. Inamin po sa amin ni Auntie Jimena na nung nagpakasal kayo ni Tito Chino, sinubukan niyo kaming bawiin sa kanya. Pero sa halip na ibalik, itinago niya kami sa inyo. Kaya po pala, hindi kayo nagparamdam sa amin ng mahabang panahon. Oo, totoo yun. Matagal ko na kayong gustong hanapin. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero huwag sana kayo magalit sa Tita Jimena nyo. Hindi naman po kami galit kay Auntie. Na-realize lang din po namin na wala kayong kasalanan. Masana, mapatawad na po ninyo ako. Teo, kahit kailan, hindi ako nagalit o nagtampo sa'yo. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ang gusto ko lang naman makabawi sa inyong tatlo. At sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa ho. Tinatanggap po namin kayo ulit sa buhay namin. Mahal na mahal po namin kayo. Tama po si Kuya Theo. I love you, Ma. I love you din po, Ma. Ay, naku. Payakap nga sa mga anak ko. Ma, Ito na siguro ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon ko. Nakasama ko na ulit ang aking tatlong anak. Nagsimula ng panibagong buhay. Hindi man ako naging mabuting ina noon, pero sinisikap ko na ngayon na makabawi sa aking mga anak. Sa ngayon, may sariling pamilya na sina Teo, Basil at Iris. Salamat sa Diyos dahil binuo niya muli ang aking pamilya. Ako si Sally, isang ina, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Directed by Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Ava. Isa akong babae na handang magpakamartir para sa aking pinakamamahal na asawa. Kahit pa madalas niyang saktan ang aking kalooban sa pamamagitan ng lantarang pangangaliwa. Pakinggan
Pakinggan ninyo ang aking salaysay ng buhay at naway kapulutan nito ng aral. Jed, anak, baka gusto mo pa ng spaghetti o ubusin mo na ito. Sige po, ma. Si Papa po pala. Kailan pa po ba siya uuwi sa atin? Ewan ko, anak. Di ko alam kung kailan uuwi yun. Sayang nga eh. Ilang araw na lang. Magbabagong taon na. Nag-away po ba kayo bago siya umalis ng bahay? Oo. Nadiscover ko meron siyang kapit. Pinapili ko siya kung sino sa amin ang gusto niya. Ay, syempre. Mas pinili niya yung kanyang kabit. Kaya ayun, umalis na siya. Ganun po ba? Ma, bakit ganun po si Papa? Ang totoo, matagal ng kabit niya yung crystal na yon. Nung una, kaya ko pa na hindi kumibo. Pero itong nagdaang buwan, ang sakit-sakit na. Gusto niyo na po ba siyang hiwalayan? Minsan pumapasok na yan sa isipan ko. Pero anak, kasi kapag naiisip kita, ayokong lumaki ka na sira ang pamilya natin. Matagal na pong sira ang pamilya natin. Simula nung magtaksil siya sa inyo. Ayoko naman pong magdusa kayo ng dahil lang sa akin. Kung palagi lang niya kayong sinasaktan, hiwalayin niyo na lang po si Papa. Jed, Kayo lang naman po ang mahalaga sa akin. Tatanggapin ko po kung maghihiwalay kayo. Ang gusto ko lang naman po, makita ko kayong masaya ulit. At hindi nyo mararanasan ulit yun kung nasa poder pa tayo ni Papa. Nandito na po tayo sa LRT station, ma. Ayun po si Papa, oh. Nagtatrabaho po sa ticket booth. sabi ng papa mo, ganitong oras siya magbe-break. O, hintayin na natin siyang lumabas ng ticket booth. Ma, ano po bang plano ninyo? Magmamakaawa na umuwi na siya ng bahay? Para ano? Para makasama natin bukas sa bisperas ng bagong taon? Oo, anak. Susubukin ko siyang pakiusapan na umuwi. Kahit man lang sa pagsalubong sa bagong taon. Oh, ayan ang papa mo. Lumabas na ng ticket booth. Tara po, lapitan natin. Miggy! Miggy! Papa! Anong ginagawa niyo rito? Eva, dinala mo pa ang anak natin. Pa, uuwi po ba kayo sa bahay ngayong New Year's Eve? Miggy, kahit man lang sana ngayong bagong taon, mabuo lang ang pamilya natin. Pakiusap, umuwi ka ng bahay. Hindi ako magbabagong taon sa bahay natin. Kanina po kayo magse-celebrate? Sa kabit nyo? Jed, huwag kang magsalita sa akin ng ganyan. Totoo naman pa. Kaya ayaw nyo pong umuwi sa amin kasi mas gusto nyong umuwi sa bahay ng kabit Jed, nyo. please, tama na. Huwag tayo mag-iskandalo dito. Pwede ba? Umuwi na kayong dalawa. At kahit kailan, huwag nyo na akong pupuntahan dito sa trabaho ko. Dahil kahit anong pilit nyo, hindi na ako uuwi sa bahay. Ayoko na kayong makasama. Sumusobra na yang si Papa, Ma. Siya na ang may kasalanan sa atin. Siya pa ang galit. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa inyo. Anak, huwag ganyan. Ama mo pa rin siya. Kung nagkasala man siya sa atin, ipagdasal na lamang natin siya. Oh, Eva, ayun yung LRT ticket ng dalawa hanggang Blumentritt Station. Umuwi na kayo. Kayong dalawa na lang ang mag-celebrate ng bagong taon. Huwag nyo na akong idamay pa. Ma, nakatingin na po sa atin ang ibang pasahero. Huwag na po kayong umiyak. Hindi niyo dapat iniiyakan si Papa. Malapit na ba tayo sa Blumentritt Station? Opo, malapit na. Ito po yung panyo ko. Punasan niyo po ang mga luha niyo. Salamat, anak. Oh, ayun, napunasan ko na. Tara na, Ma. Nandito na po tayo sa Blumentritt Station. Hihinto na po ang tren. Ano? Ano na dugo? Ang buong
Nasaan ako? Patay na ba ako? Eva, nasa ospital ka? Ate Elena, ang mga binti ko. Nalasog ang mga binti mo. Dahil sa nangyari pagsabog. Kailangan daw putulin, sabi ng mga doktor. Halos ilang oras ka nag-agaw buhay kanina. Habang inooperahan. Si Jed, kumusta ng anak ko? Eva, patay na si Jed. Napuruan ang sarap na lambungo at likod niya. Dineklara siya dedo na rival. Ang anak ko. Ang anak ko. Kasalanan ko lahat. Hindi sila masasawi kung hindi ko sila iniwan. Magse-celebrate ako ng bagong taon. Napatay ang anak ko. Habang ang asawa ko naging baldado pagkatapos ng trahedyang yun. Honey? Honey, prepare na kami ni Tita Lloyd ni Medyo Noche para mamaya. Kailangan masaya tayo sa pagsalubong ng New Year 2001. Nakukuha mo pa magsaya? Ha? Alam mo namang namatayan ako ng anak doon sa sumabog na LRT. Sabihin mo sa akin, paano ako magiging masaya ngayong bagong taon? Honey, alam ko masakit para sa'yo. Ang sa akin lang naman, kalimutan mo muna yung pagluluksa mo. Kahit saglit lang. For New Year's sake. Miggy, nalulungkot din ako sa nangyari sa anak mo. O sige, babalik na ulit ako sa kusina para tulungan si Tita Lloyda. Diyos ko, anitong nagawa kong kasalanan sa pamilya ko. Buti naman, Miggy. Bumalik ka na sa bahay para samahan si Eva. Payag naman ba yung alam mo na. Hiniwalayan ko na si Cristel noong 1 linggo. Na-realize ko kasi na isang kamalian ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Pasensya ka na, Miggy. Kung sa iyo ko na pinagkakatiwala ang pag-aalaga sa asawa mo. Lilipad na kasi ako patungong Hong Kong para magtrabaho. Wala namang kaming kamag-anak. Kaya ikaw na asawa niya ang natitirang pag-asa ni Eva. Sige. Sige, Ate Elena. Ako nang bahala sa pag-aalaga sa asawa ko. Ayan. Ayan. Ibababa na kita sa kama mo, ha, Eva? Yan. Ang bigat mo pa rin, kahit wala na yung parehong binti mo. Salamat, Miggy. Dito ka na ba titira uli sa bahay? Oo. At ako na mag-aalaga sa'yo. Pero may trabaho ka. Di ba makaka-istorbo lang ako sa'yo? Nag-resign na ako sa trabaho ko. May hiro naman akong naipon na kahit konti na pwede nating ipuhunan sa itatayo nating sari-sari store. Di ba may sari-sari store tayo noon sa baba na abandonado na ngayon? Aayusin ko uli yun. Para kahit na nandito ako sa bahay at nag-aalaga sa iyo, kumikita rin tayo. Miggy, sigurado ka ba talaga na handa mo kong alagaan? Oo, dahil may obligasyon pa rin ako sa iyo bilang asawa mo. Baka naman sa pagtupad mo sa obligasyon mo sa akin,
Hindi ka naman maging masaya sa piling ko. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, nandito ako para alagaan at protektahan ka. Pangako, hindi kita iiwan. Oh, kumusta ka dyan, Eva? Ayos lang. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ang sipag mo. Ikaw na yung tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay. Ikaw pa rin yung nag-aasikaso ng tindahan. Tapos inaalagaan mo pa ako. Baka naman magsawa ka na niyan. Hindi ako magsasawang paglingkuran ka. Mickey, Bumabawi ako sa iyo dahil ang dami kong kasalanan na nagawa sa pamilya natin. Hindi kayo mapapasama ni Jen sa trahedyang yun sa LRT kung hindi ko kayo iniwan. Eva, hindi ako dapat nangaliwa. Hindi ako dapat naging pabayang ama at asawa. Ang dami kong pinagsisisihan sa mga maling desisyon na nagawa ko. Mickey, Tatawarin mo ko kung naging makasarili ako, kung naging masama akong asawa. At pangako, hindi na yung mauulit. matagal na kitang napatawad. Salamat, Eva. Salamat at binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon para itama ang mga nagawa kong mali. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Jen. Ako rin. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang aking minahal. Nandito na tayo sa puntod ng anak nyo, Eva, Biggie. Ay, pwede mo na akong ibaba sa Teka. pagkakakarga. Ayusin ko lang itong dala nating portable chair. Yan. O yan, ayos na. Pwede mo na ngayon pong asawa mo, Tol. Sige. Ito. Ayan na, Eva. Pasensya ka na, Miggy. Kung kinailangan mo pa akong buhatin, papunta dito sa sementeryo. Wala yon. Karangalan kong buhatin at paglingkuran ang asawa ko. Naks naman, Tol. Kahit pa sumasakit na ang mga buto-buto. Oy, Marlon. Walang kaso kahit manakit pa lahat ng buto ko. Ang mahalaga, nagagawa ko ang tungkulin ko kay Eva bilang kabiyak niya. Ang swerte ko naman sa iyo, Miggy. Mas maswerte ako sa iyo dahil inilabas mo ang lahat ng kabutihan sa puso ko. Naku naman, grabe. Naiinggit naman ako sa inyong dalawa. Masyado kayong sweet. Kasi naman, Marlon, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang hindi nag-asawa. Ayan tuloy. Oh, nga. Walang nakagusto eh. Loka talaga, Biggie. Marlon, salamat at sinamahan mo kami dito sa sementeryo. Ay. Oh, halika na't i-celebrate na natin ang 36th birthday ni Jen. Wala. Happy birthday, anak. Kung nabubuhay ka lang, siguradong marami na akong apo sa'yo. Namimiss kita, anak. Sana'y napatawad mo na ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Miggy, alam kong matagal ka nang pinatawad ni Jen. Alam mo ba, nung first death anniversary ni Jed, dumalaw ako dito sa puntod niya. Nangako ako sa kanya
na mamahalin at aalagaan kita. At kailanman hindi kita pababayaan. Akalain mong 20 years na pala ang lumipas. Sigurado akong masaya ang anak natin. Saan man siya naroroon. Dahil tinupad mo ang mga pangako mo sa kanya. Dalawampung taon na ang lumipas simula nung LRT bombing noong 2001. Eto ako ngayon. Masaya na sa buhay. Kapiling ang aking pinakamamahal na asawa. Tanggap ko na ang nangyari sa akin noon at ginagawa ko na lamang inspirasyon ang nakaraan para mag-move forward sa kinabukasan. Wala na akong mahihiling pa dahil ibinigay na sa akin ng Diyos ang lahat. At ibinigay niya yon sa pamamagitan ng aking asawang si Mickey. Ako si Ava. At ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Redentor. Iginagalang at kinatatakutan ako dahil sa aking katungkulan. Marami na rin parangal ang aking natanggap dahil sa paghabol ko sa mga kriminal. Pero lahat ng yon ay isang malaking pagbabalat kayo lamang. Hayaan niyong isalaysay ko ang aking buhay. Hindi niya ako dapat maabutan. Kailangan makalayo ako sa kanya. Nawala siya sa likuran ko. Saan siya napunta? Akala mo matatakasan mo? Hindi! Katapusan mo na. Wag! Wag! Ito! Ngayon, sisiguraduhin kong patay ka na para walang bulilyaso at sa ulo kita patatamaan. Yari na ba? Walang sablay, boss, at malinis. Good. Tama lang sa kanyang mawala na sa mundo. Dahil isa siyang hudas. Malaking problema siya sa ating sindikato. O sige na. Magpalamig ka muna. Tatawag na lang kita kung may ipayayari ako sa'yo. At yung bonus mo, nakadeposit na sa account mo. Dinagdagan ko na. Dahil nasihan ako sa trabaho mo. Salamat, boss. Maasahan mo ako lagi, lalo na kapag haya ko sa droga. Kahit sino papatayin ko. Kahit sinong hadlang at sisira sa ating organisasyon. Tulad ng ibang ipinayari mo sa akin. May isang tao na inonsi tayo. Hindi siya nagre-remit ng pinagbenta niya ng droga. Malaking halaga yon. Pinasusubaybayan ko na siya sa iba nating tauhan. At kung hindi siya magpapakita sa loob ng 2 araw, siya ang susunod na yayariin mo. Areglado, boss. Ginabi ka na naman. Ano ba pinagkakaabalahan mo? Palagi na lang ganitong oras ka kung umuwi. Marami akong kasong inaasikaso. Maraming krimen ang nangyayari ngayon sa ating syudad. Bilang opisyal na pulis, katungkulan kong siguruhin ang katahimikan ng ating lugar. Kaya pinagmamalaki kita rin Redentor. Tapat ka sa iyong tungkulin bilang isang alagad ng batas. Kaya naman iginagalang ka't kinatatakutan. Karapat dapat ka sa mga parangal na natatanggap mo. Oo naman. At hindi ko sisirain ang pangalan ng pamilya natin. Pangako ko yan sa'yo. Si Cherry nga pala. Hindi pa ba umuwi? Abi, nagpaalam kanina.
Doon daw muna sa barkada niya matutulog. May tatapusin daw silang proyekto ng mga kaklase niya. Kailangan na raw kasi sa school yun eh. Ganun ba? Sa susunod, huwag mong basta-basta pinapayagan ha. Lalo na't hindi ko alam. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hindi tayo nakasisiguro. Mahirap na. Mahal na mahal ko ang anak natin. At hindi ko matatanggap kung may masamang mangyayari sa kanya. Uy, isara mo kagad ang pinto. Benjo, saan ka ba galing? Ilang araw ka nang hindi umuwi dito ah. Sumapit ako, Eloy. Ha? Nagastos kong pera ng sindikato. Naubos ko sa kasinong malaking halaga na pinagbentahan ko ng droga. Kaya pala ilang araw ko na napapansin na may mga taong maali-aligid sa harap ng inuupahan nating apartment na hindi ko kilala. Malamang, ikaw ang hinahanap. Kapag may nagtanong, huwag mo sasabihin nandito ako ha. Sabihin mo nagbakasyon ako. Umuwi sa probinsya. Bahala ka na magdahilan. O Benjo, delikado yung ginagawa mo eh. Baka mamaya madamay pa ako. Malaking sindikato yung kinatalo mo. Sigurado, kapag hindi mo nairimit sa kanila yung pera, isa lang ang pupuntahan mo. Sementeryo. Gumagawa na ako ng paraan. May babalik ko yun. Isa ka kukuha ng pera. Bahala na. Basta gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang pera na sindikato. Cherry, sigurado ka ha? Uuwi ka pa sa inyo. Ating gabi na, baka kung mapano ka sa daan. Huwag kang mag-alala. Baka nakakalimutan mo. Pulis ang papa ko. Walang kakatulo sa akin. Takot lang nila. Sige, pero kung sakali tawagan mo ako sa cellphone ha. Kasi naman ayaw mong dito ka nilang matulog. Pwede ko naman tawagan yung mama mo para ako na lang magpaalam sa kanya. Hindi, magagalit ang papa ko. Ayaw na nga sana akong payagan ni mama eh. Kaya lang nagpupumilit ako. Dinadahilan ko na lang ang mga project natin sa school para lang makapunta dito sa inyo. Ikaw kasi, sabi ko naman sa'yo, ako na lang pupunta sa inyo. Para hindi ko nakakagalitan ng papa mo. Eh di hindi tayo nakakapag-toast at yosi. Alam mo, hindi natin pwedeng gawin yun sa bahay. Eh sigurado, hindi lang sermon na aabutin ko sa mga magulang ko. Baka saktan pa nila ako. Sige, bahala ka na nga. Basta ha, mag-iingat ka. Oo, akong bahala. Makakauwi ako ng buo at ligtas sa bahay namin. Hello, boss. Bakit ka napatawag? Maganda ka. May tatrabahuin ka ngayong gabi. Nakita na ng mga tauhan ko kung nasa ng hayop na si Benjo. Yung isa pang huda sa ating grupo. Walang problema, boss. Ipanatag mo na loob mo. Dahil sigurado ngayong gabi, paglalamayan ng ugok na yon. Pero boss, babatak muna ako ha. Kailangan kargado ako ng droga bago ako lumakad. Bahala ka. Siguruhin mong malinis tulad ng dati ha. Alam mo namang ayoko ng bulilyas. Ako pa. Kailan ba naman ako sumablay sa mga ipinatrabaho mo sa akin? Kalma ka lang, boss. Sige, kumilos ka na agad. Punta mo siya sa address na ibibigay ko sa'yo. At gawin mo ng madali ang trabaho mo. Areglado, boss. Dito ako mag-aabang. Itong lugar na sinabi ni Boss Redentor. Hahanda ako ng palko. At sa oras na makita ko siya, katapusan na niya. Ayun. May lumabas sa loob ng apartment. Si Benjo. At mamadali siya. Susundan ko na. Hindi siya dapat makalayo sa paningin ko. Katapusan mo na, Benjo. Dahil isa kang hudas. Ang hirap namang sumakay ng taxi. Sabi ko naman kasi kay Papa,
ibili niya na ako ng kotse para hindi ako nahihirapan pag-commute ko eh. Ayaw naman niya dahil bata pa raw ako. Baka daw maaksidente ako. Pero hindi bale. Malaki naman ang binibigay niya sa aking allowance linggo-linggo. Sobra-sobra sa mga pangangailangan ko sa school. Kaya, happy kami ng tropa ko. Dahil kaya namin gumimik kahit saan. Hudas ka na ngayong hudas ka! Wag! Ano yun? Huwag! Etong bagay sa'yo! Binaril ng mama yung lalaki! Ito po! Ay! Binaril niya pa na 2 beses sa ulo! Kailangan makatakas ako dito! Kailangan makalis ako! Sino? Nakatingin sa akin yung lalaki bumaril. Natakbo ako! Hoy! Bumalik ka dito! Hoy! Hindi! Sinusundan niya ako! Diyos ko! Diyos ko! Hindi ka makakalayo sa akin! Susundan kita kahit saan ka magpunta! Hindi! Bibilisan ko pa ang pagtakbo ko! Hindi niya ako dapat abutin! Huli ka! Bitipan ko ang braso ko! Hindi! Nakita mo kung paano kong binaril si Benjo? Ayoko ng bulilyaso kaya dapat walang testigo. Wag po! Eka, maganda ka't batang-bata. Sayang ka. Kung hindi kita pakikinabangan bago kita patayin. Pagsasawaan muna kita. Wag! Tumahimik ka! Nawalan siya ng malay. Ngayon, pagsasawaan ko muna katawan mo bago kita patayin. Ang malas mo lang, Ineng. Dahil nakita mong ginawa ko, kaya dapat ka ring mamatay. Hello. Boss. Anong balita? Ayos na, boss. Nilinis ko na. Ano ibig mo sabihin? Karoon lang naman konting problema pero okay na. Ano? Kasi, boss, may nakakita sa akin Isang batang babae. Maganda. Niyari ko na rin. Pero bago ko sa patayin, pinagsawaan ko muna katawan niya. Champion, boss! Jackpot ako, virgin pa Ikaw talaga. Basta babae, wala kang patawad. Oh. Ba't umiiyak? Nasa labas sa mga kasamahan mong pulis. No, boss. Si Jerry. Ano nangyari kay Cherry? Ginahasa daw siya at pinatay kagabi. Ano? May problema mo ba? Julio, ginahasa at pinatay ang anak ko kagabi. Hindi kaya anak ko biniktima mo? Hindi ako sigurado, boss. Anong sinasabi mo? Hayop ka, Julio. Kapag anak kong pinatay at ginahasa mo, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Redentor, ano ba? Tinatanong kita anong sinasabi mo? Dahil, punta na natin ang ako. Gusto kong makita ang anak ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ako ang pinulo ng sindikato ng droga sa lugar natin. At tao kong pumatay kay Cherry. Alam ko dahil 4 na bala ang tumama sa kanya. 2 sa ulo, 2 sa katawan. Yan ang estilo ni Julio sa pagpatay. Kasalanan ko lahat ng ito. Nagawa mo ito, Redentor. Malaki ang respeto ko sa iyo. Pinagmamalaki kita. Hindi ko akalain na isa ka malang masamang tao. At ngayon napahamak pati anak ko. Telma, patawarin mo ko. Dahil sa kagustuhan kong mabigyan kayo ng magandang buhay, pinasok ko ang illegal na pagnenegosyo. Ang droga na sumisira sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Naging biktima ang anak ko ng kabuhungan ko. Redentor. Isusuko ko ang sarili ko, Telma.
Dapat kong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Kahit alam kong kulang pa ang gagawin ko. Ang mga tulad kong batik sa magandang imahe ng kapulisan ay nararapat lamang na maparusahan. Pinarusahan ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Pero nagsisisi ako at dadaling ko ito sa konsensya ko habang ako'y nabubuhay. Cherry, anak ko, patawarin mo ko. Patawad! Habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw sa akin ng korte, pati na rin kay Julio. Araw-araw, sa tuwing magigising ako at bago matulog sa gabi, mukha ng anak ko ang nakikita ko. Pati na rin ang mga taong ipinapatay ko. Ayaw akong patahimikin ng konsensya ko. At alam ko, nadadaling ko na ito habang ako'y nabubuhay. Ako si Redentor, dating pulis. Ito ang aking buhay. Walang kasalanang hindi pinagbabayaran. Lahat ay may katapat na kaparusahan na papasanin mo hanggang kamatayan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benjamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.